ang siyam na gintong dragon sa loob ng katawan ko. Napigilan ng malamig na lason. Kung makahanap lang ng babaeng may tunay na katawan ng phoenix at magka-double cultivation, maaari lamang mawawala ang lason. Sino ka? Gagawin mo ba? Hindi maganda. Ang malamig na lason ko, malapit ng sumabog. Dahan-dahan lang. Hindi ko na kaya. Itong babae, nagkataong may tunay na katawan ng phoenix. Tinulungan akong pigilan ng malamig na lason. Nabawi ko ang lakas ng isang dragon. Nasiyahan ako sa ginawa mo kagabi. Bahala ka na sa halaga ng cheque. Hindi pa ako nakakita ng taong sobrang kapal ng mukha. Tapos na, tumakbo agad. Ano tingin mo sa akin? Boss ng grupo, kagabi, lasing ka at nagkamali ka ng kwarto. Ang guest nitong kwarto ay si Lin Feng. Ano ang background niya? Si Lin Feng, 28 taon, balak niyang magpapakasal sa pamilya Ye. Magiging asawa ng galing sa labas. Isang simpleng asawa mula sa labas. Naglakas loob magbigay ng walang kwentang cheque para insultuhin ako. Boss ng grupo, kailangan ko bang hulihin ang tao? Ipadala si Chief Liu Xiang. Pag kumilos si Chief Liu Xiang, pwedeng mamatay o madisgrasya. Ang nangyari sa unang gabi ko, hindi pwedeng kumalat. Tanggalin mo na siya. Nakuha. Pagbati, Chief ng Palasyo. Bakit kayo nandito? Chief ng Palasyo, kamusta ang malamig na lason sa katawan mo? Sa ngayon napipigilan. Ikaw ang Chief ng Yanluo Palace. Kapag may masama kang nangyari, ano na lang mangyayari sa tatlo? Ibang miyembro natin? Sina? May iba pa bang kailangang pag-usapan? Nalaman ng tauhan ko na ang Dragon Blood Lingji magpapakita sa auction sa Jiangzhou. Ito ang magiging pinakamahusay na gamot. Pinakamahusay na gamot. Paano nila sa mga ayos? Pupuntahan ko yan. Magpapaalam muna ang tauhan. May nararamdaman akong panganib ng pagpatay. Kahit hindi kita kilala, pero ang sakta ng loob ng boss ng grupo ay tiyak na kamatayan. Paalam na. Ano? Imposible yun. Itinaas ang antas ng panganib ng target. Pinakamataas na antas. Lahat, kumilos na. Ayaw mo pa rin sumuko. Siya. Paano niya nagawa yon? Saan siya nagpunta? Nawala siya. Hindi ko rin nakita. Nandito ako? Sige, magsalita ka na. Sino ang nag-utos sa inyo na patayin ako? Bilis. Hulihin siya. Maputi pala ang mga binti mo.
Hindi ako makagalaw. Napansin mo na hindi ka makagalaw, no? Naipit kita sa mahalagang ugat. Bilang parusa, manatili ka rito maghapon. Tulong, boss. Ang lakas ng taong to. Nakakatakot talaga. Linfeng, ano bang karapatan mong pumunta rito? Si Mariano Escalante, noon pang maraming taon, at ang pamilya Ye nagkasundo tungkol sa kasal. Napilitan ako na maging nakikitirang manugang. Linfeng, ang kasunduan sa kasal, gawain ng nakaraang henerasyon yon. Tayo, imposibleng maging tayo. Dapat nang sumuko. Huwag mong intindihin. Kahit konting interest, wala akong nararamdaman para sa'yo. Ha ha ha. Nagkukunwari ka lang. Sige, magkunwari ka pa. Katulad mong inutil, pati pagiging tagapagtali ng sapatos ng anak ko, hindi ka bagay. Hindi ako yung tita mo. Teka, problema ba sa utak mo? Ikaw? Tinawag mo pa talaga akong tita? Eh kung hindi kita tawaging tita, anong dapat itawag ko sa'yo? Baby, gusto mo ba? Ako. Linfeng, kahit sa panaginip mo, gusto mong makapasok sa pamilya Ye namin, di ba? Nasa card na to ang 100,000. Regalo ko na tong kabutihan ng loob ko. Pagkatapos nito, huwag ka nang mangulit sa anak ko. Ibigay mo sa akin ang kasulatan ng kasunduan sa kasal. Ikaw? Ano bang binabalak mo? Simula ngayon, wala na akong kaugnayan. Sa pamilya Ye, Ang kapal ng mukha niya. Pati siya pa ang nag-alis ng kasunduan namin. Linfeng, makinig ka. Ako ang bumitaw sa'yo. Ako ang nagpasya ng hiwalayan. Isa ba siyang... Linfeng, ang tapang mo sabihin mo nga ng malinaw. Ikaw ba? Pakiramdam mo hindi ka bagay sa akin kaya ka umatras sa engagement natin? hindi. Ako ang nag-iisip na hindi ka bagay sa akin. Anong sinabi mo? Sandali lang. Siya ang kinatatakutan sa Jiangcheng. Maraming politiko at mayayaman ang gustong mapalapit sa kanya. O Yang Tian. Pinuno. Huwag mong ibunyag ang pagkakakilanlan ko sa harap ng mga ordinaryong tao. Huwag niyo nagambalayan pa si Ginoong Lin. Hindi ba isa lang? Siyang mister na nakikitira? Huwag kang basta-basta maniwala sa kanya. Umalis ka dito. Makitid ang mundo mo. Ginoong Lin, pwede ba tayong mag-usap sandali? Ganun na lang ang respeto nila kay Linfeng? Ha? Boss, nakita ko na si Linfeng. Andito lang siya sa auction na to. Hindi pa ba nakontak si Pinunong Liu Xiang? Wala ba? Hindi pa naayos ni Pinunong Liu Xiang yung batang yun. Baka may nangyari ng masama. So ito pala ang auction. Huling-huli ka na naman dito. Boss Chin, anong balak mo? Hindi man lang siya natakot. Ngayon dito sa auction, ang bigat ng mga dumating. Siya ang boss. Siya si Boss Zhu Kui, Chin Fei Shui, at si Ginoong Lin naman ay... Ako nga. Ako yung manugang ng pamilya Ye na nakikitira lang. Linfeng. Ginoong Lin, tama ba? Pwede ba tayong magkape at mag-usap sandali? Pasensya na, wala na. Akong oras, baka mamaya na lang. Ayos ang stockings. Isa lang namang mister na nakikitira. Bakit niya tinanggihan si boss? Nakailag pa siya sa mga taong ipinadala ni Pinunong Liu Xiang at kilala pa si Ouyang Tian. Hindi basta-basta tong tao ko. Gusto ko makita kung anong gagawin niya dito sa auction na to. Mga kababaihan at kalalakihan, ang auction ay opisyal nang nagsimula. Ang highlight ng auction na ito, Longsui Lingzi. Sinasabi na ang bagay na ito ay kayang magpagaling ng may sakit na halos mamamatay.
Kasabay pa nito, kaya nitong pagandahin ng mga babae at gawin silang kapansin-pansin. Panimulang presyo ay 100 million. Diyos ko. Grabe, ang taas naman ng panimulang presyo. 1 bilyon at 10 milyon. Ang Chow Dawang ay nagbid ng 3 bilyon. Pakiusap sa inyong lahat, pakibigay naman ng konting respeto. Ito ang CEO ng Dawang Group. Sa tingin ko, walang maglalakas loob na harapin siya ngayon. Ano kaya ang gusto niyang gawin? 10 bilyon. Grabe, nabaliw na yata siya. 10 bilyon agad ang bid niya. Susunod? Magpapa-point ng lantern ako. Wow, ang lakas ng loob niya magpa-point ng lantern. Yung may asset na sobra sa 1 bilyon lang ang pwedeng magpa-point ng lantern. Saan nakuha ni Lin Feng ang pera niya? Anak, ano ba ang ibig sabihin ng point ng lantern? Ito ang pinaka-high level na paraan sa auction. Kahit sinong magbid, lagi siyang magbid ng mas mataas ng isang hakbang. Ha? Ikaw, ano ba? Sinadya mong hindi bigyan ng respeto, di ba? Huwag ka magbiro, pare. Sa ganyang asal, paano ka respetuhin ng iba? Asti ka ha? Talaga namang tanga at ignorante. Naglalakas loob ka pa talagang takutin si Yan Luo, ang punong tagapamahala. Kung makakalabas ka dito mula sa auction na buhay, hindi na ako si Zhao Dawan. Haha. Lin Feng, naglalakas loob ka talagang magpailaw ng lantern. Nagbid ka pa ng mas mataas kaysa kay Zhao Boss. Gusto mo talagang madali ang buhay, no? Huwag mong asahan na tulungan kita. Itong batang padalos-dalos, nagalit si Zhao Boss sa kanya. Ngayong araw talaga, hindi ka makakalabas sa auction na ito. Hindi ba pamilya kayo? Bakit parang ang ingay nyo? Wala kayong tigil sa kakaugat. Matandang babae. Ikaw talaga, malalintek ka. Sinabi mong aso kami? Boss Zhao. Yun pala, nandito ka lang. Ikaw! Ikaw ba ang naglagay ng gamot sa baso ko kagabi? Dahil sa gamot, kaya nawalan ako ng puri kay Lin Feng. Huwag kang mag-imbento. Kung may paratang, maglabas ka ng ebidensya. Nagkukunwari ka pa. Ito mismo ang ebidensya. Nakain ng galit ang Zuke Gang. Kanya ang lalabasan sino magkamali nila. Ginoong Lin, ang Dragon Blood Ling Z na nabili ninyo. Pumunta na po kayo sa loob para magbayad. Salamat, ha? Pwede na ba akong uminom ng tsaa ngayon? Anong ginagawa mo dito? Ang dugo ng Lingzi, binili ko na iyon. Hindi ba binigyan na kita ng check noon? Bakit ayaw mo pa rin akong bitawan? Ikaw, isang paninilbihan lang dito. Mahirap at walang-wala. Isang walang laman na tseke. Anong silbi niyan? Sige, sabihin mo nga. Ano ba ang gusto mong mangyari? Para ibigay mo ang dugo ng Lingzi sa akin? Pakakasalan mo ako. Ano ang sinabi? Hindi na ang katawan ng lolo ko. Palagi niya akong pinipilit magpakasal. Nagkasundo tayong magpanggap na kasal para mapasaya siya. Pagkalipas ng 1 taon, pareho na tayong walang pananagutan. Di ko akalaing napakabuting apo ka pala. Harold, bakit ko tutulungan ka? Itong halamang Dragon Blood Lingzi, nabili ko na to. Kapag nagpakasal tayo, sa'yo na yan. Tumanggi ako. Kung wala ako, kapag lumabas ka ng bahay, papatayin ka ni Zhao Dawen. Wala siyang kakayahan gawin yun. Sa Jiangzhou, malawak ang mundo. Pero ang Zuke Gang ang pinakamalakas. Basta ako ang protection mo, walang sino mang mangangahas manakit sa'yo. Kung may ayaw ka,
Pwede kang maglatag ng kondisyon. Kung gusto mong pakasalan ako, pwede. Pero kailangan mo akong bigyan ng isang malusog at matabang anak na lalaki. Nananaginip ka, Wang. O kaya naman, inumin mo ang Bloodling Z. Katulad kagabi, makipag-dual cultivation ka sa akin ng 3 beses. Gusto mo bang mamatay? Sinasabi ko lang ng maaga, hindi ako madaling pagsilbihan. Araw-araw, dapat pakainin mo ako ng mga mamahaling pagkain. Katulad ng abalon na kasing laki ng kamao, alimangong kasing laki ng planggana, at saka tubig na iniinom ko, dapat Tien Shan spring water. Ha? Ayaw mo? Si. Sandali lang. Si. Pinapayagan ko na lahat ng gusto mo. Ayan, yan ang dapat mong gawin. Kasal na tayo. Siguro naman matutuwa na si Lolo. Tandaan mo, simula ngayon, tawagin mo na akong asawa. Naku. Uy, sandali lang. Birthday ngayon ni Lolo ko. Kailangan mo akong samahan umuwi. Unang araw pa lang ng kasal. Ang bilis naman, ipakikilala mo na ako sa pamilya mo? Ano ka, hilo ka ba? Kung gusto mo pang ulitin yon kasama ako, sumunod ka lang sa akin. Ay grabe, bakit di mo agad sinabi? Tarna. Tay, 70th birthday niyo ngayon. Binabati ko po kayo ng kasaganaan parang dagat ng silangan. Buhay na mas mahaba pa sa bundok ng timog. Tay, wish ko po sa inyo ang 100 taon na buhay. Ang ganda. Lolo. Oh, ang paborito kong apo dumating na. Hahaha. Pinaghintay mo lahat ng tao. Ang taas ng ere mo. Kahit birthday ng lolo mo, nangahas ka pang malate. Tay, mukhang may sama ng loob kayo sa akin. Hey, ano ba naman yun? Maliit na bagay lang. Basta nandito na si Fei Shui. Adios na. Lolo, na-late lang po ako kasi kinasal ako. Ano ang sabi mo? Lolo? Ito ang asawa ko, si Lin Feng. Ay, magandang balita yan. Ano? Lolo, ako si Lin Feng. Yun na yun. Hindi kaya ikaw yung manugang ng pamilya Ye, di ba? Oo, ako yun. Narinig ko nga kakabasted lang sa'yo ng pamilya Ye. Ikaw pa ang may hawak ng bilyong negosyo ng pamilya Chin natin. Mag-aasawa ng ganyang inutil. Gusto mo bang gawing katatawanan ang buong pamilya Chin natin? Kung sino-sinong walang kwentang tao, pwede nang dumalo sa handaan ng pamilya Chin natin? Fei Shui, kung basta-basta ka na lang magpakasal sa ibang tao, gusto mo ba akong atakihin sa sama ng loob? Lolo, hindi po ganon yun. Tama. Baka sa past life mo pa, nagkasala ka sa langit, kaya kailangan mong makisama sa mga taong to. Para kang nagdurusa. Huwag kang magsasalita ng walang preno. Ganito lang pala ang pagtrato ng pamilya Chin sa bisita. Katulad mong inutil, kwalipikado bang maging bisita? Lumayas ka rito. Dahil kay Chin Fei Shui ngayon, bibigyan pa kita ng pagkakataong humingi ng tawad. Sa klaseng tulad mo, hindi hihingi ng tawad ang young master na ito. Bakit? Anong gagawin mo? Ano, gusto mo pa akong saktan? Halika. Sige nga. Saktan mo ako. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo, sinuntok mo ako. Tapos ka na, bro. Anak. Hinahanap mo talaga ang gulo. Qin Fei Shui, sino mga kasama mong dinala dito? May lakas kang manakit ng anak ko. Sige, magaling ang banat mo. Simula ngayon, kung sino man laipas sa asawa ko o sabihin inuto siya, sa bonus sa kumpanya, wag na kayong umasa. Itong babaeng ito bilang asawa, ayos din pala, ha? Tama na. Wala ba talaga kayong galang sa akin? Ginagawa niyo pa akong hangin? Pamilya tayo. Dapat laging magkaayos at nagkakasundo. Ikaw si Lin Feng, di ba? Ang tapang mo No wonder na pusuan ka ng anak naming si Fei Shui. Lolo, ito po, regalo ko sa inyo. Isang vaso na Qinghua na galing pa sa dinastiyang Song. Ayos. Napaka-thoughtful mo naman. Pa, ito ang dala kong regalo para sa inyo. Tingnan niyo po. Golden Buddha. Pa, pinili ko po ito ng mahal. Isang Hetian Jade pendant para po sa inyo. Lagi niyo po sanang suotin para laging good health.
Ayos na ayos. Lolo, ito naman, pinaghanda ko po kayo ng 8 horses na painting. Ito po ay gawa ni Dashi Longbaishi. Halaga ni ang milyones, grabe. Lahat kayo, thoughtful ha. Hindi katulad ng iba diyan. Walang dala, puro dak-dak lang. Talaga namang magagalang at masisipag kayong apo, sayang lang. Lahat ng bigay niyo, peke. Peke. Ha? Huwag mong gawing biro yan, ha? Pekeng gamit. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano diyan. Tama. Ito, para lang magmukhang totoo. Kayong tatlo, talaga namang nag-effort kayo ng bongga, no? Ngayon, 70 years old na si Papa ko. Paano naman kami magbibigay ng peke, di ba? Tama nga. Ano ba tingin mo sa amin? Anong klaseng tao mo kami nilalagay? Lin Feng, tumahimik ka naman saglit. Mamamatay ka ba? Singa. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Fishwe. Galit na galit si Lolo ngayon, oh. Lalo, nagbibiro lang siya. Nagbibiro? Sinisiraan tayo ng batang yan. Hindi pwedeng payagan na pumasok sa bahay ng mga Chin. Tama. Tunay o peke, maghanap tayo ng eksperto. Makikita agad yan. Huwag niyong pakinggan yan. Wala namang dala yan. Ano bang karapatan niyang sabihin na peke ang amin? Tama. Grabe, sobra ng bastos to sa inyo, oh. Fishwe, hindi ako kampante. Naipagkakatiwala kita sa ganyang tao. Lolo, pakinggan mo muna paliwanag ko. Sino bang nagsabi na wala akong dala? Kailan pa siya naghanda ng pang-birthday na regalo? Ganito kaliit ang kahon. Ano kayang laman yan? Baka naman ukay-ukay lang yan galing kung saan. Pa, tulungan na kita magbukas para makita. Ito ay... Ito ang kayamanang pinapangarap ng lahat ng tao sa mundo. Nagdadakta ka lang nang hindi nag-iisip. Hindi kaya ito ang Yamaluoling? Uy, hindi ko inakala may isa pa palang marunong kumilatis. Ang Yamaluoling ay isang kayamanang hinahangad ng lahat ng makapangyarihan sa mundo. Pangarap nila ito makuha kahit sa panaginip lang. Bakit nasa kamay mo iyan? Ito. Ang gamit na yan, walang halaga? Gamit lang sa bangketa yan. Sino naman ang niloloko mo? Ikaw kasi, sa estado mo, normal lang na hindi mo alam yan. Tama na. Huwag na kayong magsalita. Nagagalit na si Lolo. Napaka-ignorante. Ang makakuha ng Yamaluoling, parang may dagdag na agimat. Pinoprotektahan ng Yamaluo diyan. Tama na, huwag kayong maglay. Ayokong magalit ngayong araw. Pakikalmahin nyo na ang loob nyo. Chin Mariang Escalante, narito ako para batiin ka sa ika-70 kaarawan mo. Ito ang munting handog ko para sa inyo. Naway sing lawak ng dagat ang biyaya nyo. At mas mahaba pa ang buhay kaysa sa bundok. Ginoong Lin, bakit nandito ka? Ako at si Qin Xiaojie kasal na kami. Ha? Ang pinuno ng Yamaluo diyan? Pinakasalan si Qin Feixiu? Ibig bang sabihin lalong magiging makapangyarihan? Ang pamilya Qin? Sakto ang pagdating mo. Sabi niya iyong mga regalo. Galing sa ating mga apo peke raw lahat. Pakisuri nga, tingnan mo nga para sa akin. Totoo ba yun? Hindi ba magaling ka sa mga antigong gamit? Tay, totoong totoo po ang mga iyan. Huwag niyong pansinin ang sinasabi ng iba. Tumigil ka. Ang gintong Buddha gawa lang sa sand gold. Pinakamataas, 1,000 piso lang ang halaga. Ha? Anong sinabi mo? Ang Jad Pondo na ito. Bato lang ito na walang kwenta. Walang halaga kahit piso. Imposible.
Baka naman nagkamali po kayo. Hindi. Tumahimik ka. Hayaan mo siya magsalita. Yung painting naman, Ang painting na ito, peking walang kakwenta-kwenta. Wala nang dapat pag-usapan dito. ayos. Puro ganito pala ang dala niyo sa akin. Tila malas talaga ang pamilyang ito. Ano namang bagay ito? Ito ang handog ni Lin Feng. Ito ba talaga ang... Ouyang Tian. May kilalang pinanggalingan ba ito? Walang halaga itong bagay na to. Ano bang espesyal dito? Tumahimik ka. Matandang Chin, kung ayaw niyo po nitong gamit, pwede niyo pong ipasa sa akin. Ano? Handa akong ilagay ang kalahati ng ari-arian ko. Ano sa tingin niyo? Ano? Ibenta na lang. Ito ang Yanluo Ling. Ang may-ari nito, kayang makuha ang protection mula sa Yanluo Hall. Sigurado ka bang tama ang nakita mo? Walang presyo ang Yanluo Ling. Pasensya na, medyo naging basos ako kanina. Dapat lang akong parusahan. Walang problema. Ano ba talaga ang Yanluo Ling? Grabe naman, ganun ba talaga ka-importanting bagay to? Tumahimik ka. Ito Lolo, hindi mo pa ako napagalitan dati Oo nga. Alam mo ba, na yung mga sinabi mo kanina pwedeng magdala ng malaking kapahamakan sa pamilya Chin? Ha? Ang Yanluo Ling na to ay simbolo ng Yanluo Hall King. At ito rin ang pruweba ng lakas ng buong Xia Nasyon. Pa, huwag kang magpadala sa sabi-sabi ng ibang tao. Tama nga. Paano naman kung peke lang ito? Nakakatawa naman. Yanluo Ling, sobrang mahalaga. Paano ko naman makakamali ng tingin? Huwag mong sabihin. Ouyang Tian, gusto mo bang kalabanin ang pamilya Chin? Anong ibig mong sabihin dyan? Pagdating mo pa lang, sinabing peke ang gamit namin. Sinabi mong fake ang regalo. Pero yung batang yon, sabi mo priceless ang regalo niya. Gusto mo ba? Wasakin ang relasyon ng pamilya Chin? Hindi ka na maintindihan. Sigurado, Yanluo Ling, ito nakuha. Lang niya sa pagnanakaw. Ano naman ang makakakuha ng ganyang mahalagang bagay? Ang isang manugang na walang silbi. Naniniwala akong hindi ganyan si Lin Feng. Tumahimik ka. Sabihin mo ng maayos. Paano mo nakuha ang Yanluo Ling na yan? Wala kang karapatang malaman. Anong sinasabi mo? Gusto mo bang mamatay? Alam mo ba, sino siya? Sino siya? Kahit dumating pa ang pinakamataas na tao, ganyan pa rin. Tama. Lolo, anong nangyari sa'yo? Pa, anong nangyari sa'yo? Lolo, Napuno ng laso ng puso. Kunti na lang ang buhay niya. Naglalakso ka pang sumpay ng tatay ko? Lolo. Bilis! Nagkaroon ng atake sa puso. Dali, tawagin ang ambulansya. Hindi siya tatagal ng 5 minuto. Ang lolo ko, ikaw ang dahilan kaya siya nagalit at malapit nang mamatay. Tigilan mo ang pagkalat ng mga kasinungalingan dito. walang oras, tigil na. Ouyang Tian, hindi ba't ikaw ang sinasabing walang kapantay sa medisina? Dalian mo, iligtas mo ang tatay ko. Oo nga. Susubukan ko lang. Ako, anong nangyari sa akin? Pa, kanina inatake ka sa puso. Si Ouyang Tian ang nagligtas sa'yo. Hindi tama. Parang hindi pa siya ligtas sa panganib. Ouyang Tian, bakit biglang nagsuka ng dugo ang lolo ko? Hindi ko mahanap ang sanhi ng sakit. Wala na akong magagawa. Ano? Bakit ganito? Mrs. Huwag kang matakot. May paraan. Wala nang magagawa si Ouyang Tiandu. Ano namang magagawa mo? Sinabi ko na, itong malas na ito, pagdating lang niya namatay agad si Lolo. Mga bagay na gaya ng pagkapanganak, pagtanda, pagkasakit at kamatayan. Paano mo naman magsisisi kay Ginoong Lin yon? Dahil hindi mo mailigtas si Lolo, huwag ka na sanang makisali. Ikaw. Lin Feng, anong solusyon meron ka ba? Iligtas mo si lolo. Hindi atake sa puso ang nangyari kay Lolo. May lason ng mga bulating gamot siya. Mabilis naglakbay ang lason sa puso, kaya sumakit ang puso niya at nagdugo siya. Mga bulating gamot?
Ang gawin natin? Umasa sa'yo lahat. Anong klaseng lason-lason ang sinasabi mo? Nag-iimbento ka lang siguro. Maayos naman ang katawan ni Papa sa pang-araw-araw. Paano siya malalason? Kung maililigtas ko ngayong araw si Lolo, Kung mapagaling mo nga siya, luluhod agad ako at tatanggapin kang guro ko. pwede naman lumuhod, pero hindi ka karapat-dapat bilang disipulo ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi magpapasakop ang anak ko. Tama? Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan si Papa. Huwag ninyong isorbohin si Ginoong Lin. Nahanap na kita. Ito ang nanggaling sa timog na insekto. Kayang maghukay at kumain ng laman sa loob ng katawan ng tao. Kapag nalason, 3 araw lang at sigurado ang kamatayan. Sino ba talaga ang ganitong kalupit? Na naglakas loob gawin to sa lolo ko? Malamang kaaway ang may gawa nito. Grabe. Parang naglakbay na naman ako sa bingit ng kamatayan. Lolo, si Lin Feng ang nagligtas sa'yo. Nakita ko nga, ipinagmukha niyang pinasok ang kamay niya sa tiyan ko. Boss? Patawad po sa aking pagiging bastos. Salamat talaga. Kaya pala, si Fei Shui, pinili ka bilang asawa niya. Wala lang yun, maliit na bagay lang. Qin Yaozu, panindigan mo na yung pinangako mo kanina. Ako, hindi ko alam ang sinasabi mo. Kailangan pa ba kitang sampalin para maalala mo? Ay, see. Luluhod na ako. Luluhod na ako. Okay na ba to? Kontento ka na ba? Uy bata, ang talino mo rin ah. Naglalakas loob ka pa talaga lokohin ako? Sige! Hintayin mo lang ako. Ano ba tong nangyayari? Kanina kasi may pustahan sila ni Lin Feng. Kapag nailigtas ni Lin Feng ang buhay mo, luluhod siya. Nakakalukang kalokohan talaga to. Lin Feng. Ngayon, tingin ko kay Lolo, nagbago na. Kaya nga sinasabi ko, di ba? Huwag kang bolero. Itong mga to, puro peke at pinalabas lang. Dapat na sigurong tapusin to. Tigo. Sinabi ko na bang pwede kayong umalis? Tay, may kailangan ka pa bang sabihin? Sa ika-70 kaarawan ko. Ito lang ba ang dinala nyo? Niloloko nyo lang ba ako? Hindi ba nakakahiya to kapag nalaman ng iba? Tay, ako hindi naman ganon. Nagtipid lang talaga ako. Buti na lang at ibinigay ko kay Fei Shui ang kumpanya. Kung sa inyo ko ibinigay, sigurado magulo na lahat. Che, naloko lang din kami. Hahanapin ko sila ngayon. Pananagutin ko sila. Oo nga, sama rin ako. Tigo. Kayo ang bahala sa kasal ni Fei Shui. Kapag may kahit maliit na sablay, ikakat ko ang pondo sa lahat ng account nyo. Sige, ayos. Siguradong magiging bongga to. Umalis na kayo. Che, wag po kayong mag-alala. Gabi na, matandang Chin, magpahinga ka na ng maaga. Pag kinasal na si Ginoong Lin, saka ako pupunta. Basta may proteksyon ng Yanlua Hall. Siguradong tataas ang Chin family. Walang mangangahas mga pi. Kailangan talaga makisama ng maayos. Sige, matandang Ginoo, kung wala na pong ibang kailangan, mauna na po kami. Uy, Xiaofeng, saan ka pupunta? Hindi ka ba magpapahinga sa kwarto? Magpahinga ka dito. Oo nga. Dito ka muna sa bahay nating matulog kahit isang gabi. Ang bihira lang masaya si Lolo ng ganito. Pwede bang pakiusap, pagbigyan nyo na muna, oo? Parang hindi ata tama. Pwede na, ha? Si. Babalik na ako sa kwarto. Ay, nandito ka na pala. Sa guest room ka matulog ngayong gabi. Hindi ba kasal na kayo? Bakit magkahiwalay pa rin yung kwarto nyo?
Lolo, iniiwasan ko lang po ang mali siya. Wala namang ganitong tradisyon sa Chin family. Lahat kayo, umakyat sa ikatlong palapag at dun matulog. Mahalaga yung makabuhat. Ako agad ng apo sa tuhod. Saan ka pupunta? Umakyat ka na sa third floor para matulog. Eh kung hindi, ano pa gagawin mo? Ikaw. Tingnan mo si Xiaofeng. Ang bait-bait talaga. Sakto maaga pa. Gawin na natin ang mas madalas. Para makapagkakaroon ako ng apo sa tuhod. Lolo, tama na po. Huwag niyo na pong sabihin. Aakyat na ako ngayon. Linfang, nagkasunduan na tayo ha? Kasal lang tayo sa papel. Ikaw na matulog sa... Sahig ngayon. Sa sahig? Ang laki kaya ng kama, sapat para sa ating dalawa. Linfang, huwag kang sumobra ha? Pero naaalala ko pa. 3 beses na tayong naging intimate. Pero hindi yun ngayon. Pero gusto ko na ngayon. Anong ginagawa mo? Oh, ito. Shui Lingji. Kainin mo na. Hindi mo alam paano kainin? Tapos? May nararamdaman ka bang? Espesyal? Pakiramdam? Sa may puson ko, parang may apoy na tumatakbo sa loob. Tama yan. Ikaw ba maunang maligo? O ako muna? Ayoko maligo. Ha? Ang dumi mo naman. Maliligo na ako sa loob. Huwag kang mapasok. Nakalimutan mo bang magdala ng damit sa loob? Ikaw muna lumabas. Sige, lalabas na ako. Ikaw. Bakit nandito ka pa? Hindi ba sinabi kong lumabas ka na? Oo. Lumabas naman ako, pero sobrang lamig sa labas, kaya bumalik ulit ako. Loko ka talaga. Ikaw ha? Ang lakas mo pa rin, ha? Alright. Sobrang sakit na nito, aray. Magkakaroon na ako ng apo sa tuhod. At dito sa bahay na to, bago pa tayo magsimula, mag-stretching muna tayo. Linfang, sobra ka na talaga. Pasensya na, ha? Hindi ko sinasadya. Huwag kang lalapit. Huwag mong isipin na dahil napagaling mo ang laso ni Lolo, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Biro lang yun. Matutulog na ako. Sobrang bastos mo na. Pag ganyan ka pa rin, bukas maghihiwalay tayo. See? Bukas sasabihin ko kay Lolo na maghihiwalay na tayo. Oo nga naman. Ewan ko lang kung kapag narinig ni Lolo tong balita, baka mamatay na naman siya sa galit. Ay, oo pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, uminom ka ng Shuelengzi. Kung hindi kita tutulungan na solusyonan to, baka mamatay ka. Dahil sa sobrang galit at dugo sa ulo mo. Ano? Kaya pala. Planado mo na lahat. Oh, tinulungan na kita ah. Ang dami niyong problema sa pamilya, tapos naisalba ko pa si Lolo mo. Dapat lang bigyan mo naman ako ng konting bonus o bayad man lang, di ba? Sinasabi ko lang. Sa kaso natin dalawa, at least. Kung lalaki ka, huwag na magdaldal. Dahan-dahan lang ha. Takot ako sa sakit. Ang kalahati ng malamig na lason sa katawan ko ay natanggal na. Naibalik ko na ang 3 lakas ng dragon. Huwag kang mag-alala. Mananagot ako sa'yo. Ikaw, inutil ka. Ano ang kaya mong panagutan? Maayos na buhay ng mayaman ba? O walang sakit at walang iniinda? Parehong kaya? Sige. Paalala ko lang. May 4 pa tayong beses na magkakabed. Maging maayos ka sa dinner mamaya. Sumama ka na sa akin.
Lolo. Tara, kain tayo ng agahan. Lolo, Ang lakas talaga ng mga kabataan ngayon. Kagabi. Ang ingay, grabe. Hindi nga ako nakatulog eh. hindi ba ginagawa ko lang to para mas maaga kang may apo sa apo? Pinuhos ko na lahat. Ano ba ang pinag-uusapan niyo diyan? Wala. Kumain na lang tayo ng agahan. Caesar, Ngayong gabi, kasal na ni Ginoong Lin at ni Miss Chin ng Pamilya Chin. Dadalahin ko ang 6 na pinakamahalagang regalo sa mundo. Basta makuha ang pabor ng palasyo ni Yan Luo, hindi na mahalaga ang mga yaman na to. Oh, maghanda na kayo. Sasama kayo sa akin sa pamumigay ng regalo. Ang Panginoon ng Yan Luo Dian, malapit nang dumating sa lugar ng kasal ng Pamilya Chin. Lahat sumunod sa akin. Hindi ko inakala na ikakasal ako ng ganito kabilis. Ginoong Lin, nandito po kayo. Sandali lang. Gawin mo na lang ang gusto mo. Lin Feng, anong ginagawa mo dito? Ba't parang nakakainis kang langaw? Saan man ako pumunta, sinusundan mo ako. Mukhang ikakasal nga ako ngayon. Kayong dalawa, dumating kayo ng hindi iniimbitahan. Hindi pwede. Ngayong gabi, malinaw na kasal ito ng anak ng Pamilya Chin. Ikaw ba ay? Lin Feng, hindi ka pa ba gising? Ngayong gabi ang kasal ng unika hija ng Pamilya Chen. Puro sikat at mayamang tao ang mga inimbita. Ipakita mo nga yung invitation mo. Invitation? Wala talaga ako nun. Bilis, may tao. Wala siyang invitation. Pasikretong pumasok. Anong nangyayari? Wala pa siyang natanggap na paanyaya mula sa Pamilya Chin. Dalyan nyo. Dalhin na siya palabas. Sir, dito po sa amin. Kailangan pong may natanggap na paanyaya. Lin, sir. Sorry ho kung nagkaabala ako sa inyo. Mukhang may problema sa utak ng dalawang to. Itapon nyo na sila palabas. Apo. Sandali lang, teka lang. May invitation kami. Oo nga. Itong walang invitation. Siya yung walang kwenta. Ako nga mismo ang ikakasal. Bakit pa ako kailangang magdala ng invitation? Anong sabi mo? Tama. Ngayong araw ay kasal ni Lin, sir at Miss Chin. Ano? Anong sinabi mo? Pakakasalan niya ngayong gabi ang unika hija ng Pamilya Chin. Oh, kumusta kayo? Ngayon nagsisisi. Na kayo, di ba? Imposible yan. Ang unika hija ng Pamilya Chin ay nagmamanage ng bilyones na business. Bakit siya magkakagusto sa isa lang na walang kwentang tulad mo? Oo nga. Siguradong inuuto mo lang kami. May punto ka naman? Pero hindi nyo ba naisip na baka kayong dalawa ang nananaginip lang? Oo nga ma. Baka nga nananaginip lang tayo. Ha? Tingnan nyo ito. Bakit mo ako sinampal? Ang sakit sobra. Oh, alam mo rin palang masaktan. Ibig sabihin, hindi nga tayo nananaginip. Lin Feng, ang kapal ng mukha mo nasaktan kami. Sino ba nag-utos sa inyo na ingayan ako? Sakit na ng ulo ko dahil sa inyo. Lin Feng, lumuhod ka agad at humingi ng tawad. Kung hindi, sagot mo ako sa hayari. Tama na nga kayo. Natakot daw ako sa inyo. Mga malas at walang swerte. Kapag talagang lumuhod pa ako, baka lalo lang umiksi ang buhay niyo. Ikaw. Ano ka na naman dyan, ha? Akala nyo ba dahil lang may konting pera na kayo, mas mataas na kayo sa iba? Ma, minumura niya ako. Ma, minumura niya talaga ako. Lagot ka, bata ka. Hindi ka palalampasin ng pamilya, ye. Manager, kayo na ang bahala. Hindi kayo welcome dito. Pakilabas na lang po kayo. Siguradong may hindi lang pagkakaintindihan ito. Walang silbiyang tao na iyan. Paano naman niyang mapapangasawa ang anak ng Pamilya Chin? Oo nga. Huwag niyong palampasin yan. Tingnan niyo, papasok na ang bride. Wow, anak ng Pamilya Chin. Wala nga talagang tatalo sa ganda sa buong Jiangzhou. Kung sino man ang mapapangasawa niya, sobra talagang swerte sa buhay nun. Miss Chin, may nagkukunwaring asawa mo dito. Oo nga.
Dapat patawan ng mabigat na parusa yung mga ganyan. Sino bang tinutukoy niyo? Ayan siya mismo. Miss Chin, totoo bang siya talaga ang asawa mo? Siyempre naman, ano pa ba ang iniisip mo? Si Lin Feng ay siya talaga ang ating ipinagmamalaking manugang. At siya rin ang magiging susunod na tagapamuno natin. Kayo ba ay galing sa pamilya niya? Oh. Tama, kami na. Dati, ang napagkasunduang ipapakasal kay Lin Feng ay ikaw, hindi ba? Aw. Salamat at hindi ninyo itinuloy. Kaya naman nakilala ko ang ganito kabuting lalaki. Grabe naman, ang babaeng to gusto yata akong bigyan ng karangalan. Anong sinabi mo? Miss Chin, paano mo nagustuhan ang gaya niyang inutil? Sino ang tinawag mong inutil, ha? Bakit ka nananakit? Nasa kasal ko tayo ngayon. Kung marumi ang bunganga mo, karapat-dapat ka talagang paluin. Miss Chin, isa lang naman siya sa mga ayaw naming maging manugang dito. Baka ikaw ang may problema sa paningin. Sa ganitong kabait na lalaki, siguro ikaw lang ang walang swerte. Tama ka. Kailangan ko pa talagang pasalamatan ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikilala ang ganito kagandang misis. Kayo talaga. Salamat at natapos din ang engagement nila Lin Feng. Lin Feng, kahit sa panaginip mo lang, gusto mong mapangasawa ka ng pamilya Ye, di ba? May laman itong card na to na 100,000. Isipin mo na lang na nagmamalasakit ako. Simula ngayon, huwag ka nang magpakita o mangulit pa sa anak ko. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Honey, anong gusto mong gawin natin sa kanila? Ano bang gagawin? Palayasin na lang natin sila. Ayoko nang may sagabal sa kasal natin. Pakiusapan mo na ang mga tao, paalisin na sila. Pagkatapos ng kasal, maghahanap ako ng tao para tuluyan na ang pamilya Ye. Hindi ko hahayaang makaakin pa sila kahit kailan. Talagang ikaw si pinuno ng Zuke Gang. Ang lupit talaga ng asawa ko. Kung kalabanin man natin ang pamilya Chin, hindi pwedeng hayaan pa silang maging banta. Dapat tapusin na at alisin sa ugat. Mga mahal na bisita, ngayon ay kasal ng apo kong babae. Isang napakasayang handaan. Sana lahat tayo ay magpakasaya at mag-enjoy. Matagal na akong hindi nakakakitang ganito kasaya si Lolo. Kaya dapat mamayang gabi, magtrabaho pa kayo ng ilang beses, baka makabuo ng malusog na batang lalaki. Siguradong mas magiging masaya pa siya. Tumahimik ka nga. Gaano pa katagal bago tayo makarating sa venue ng kasalan? Mga 10 minuto pa. Bilisan nyo naman. Kung ako, hindi ko makita si pinuno ng Yamahal, ako mismo ang mananagot sa inyo. Congrats, Mr. Lin. Maligayang bagong kasal. Sino yung tao na yan? Ouyang Tian. Sikat siya dito sa Jiangzhou. Isa siyang kilalang personalidad. Tay, mukhang alam ni Ouyang Tian kung paano makisama. Ang dami niyang dalang regalo. Tandaan, tayo ang pinakamataas na pamilya dito sa Jiangzhou. Sino ba ang ayaw makipagkaibigan, di ba? Binabati ko si Mr. Lin sa kasal niya. Dumalo si Ouyang Tian para bumati. Hindi ba ito ang mga matagal mo nang inipong kayamanan? Tama, ginugol ko ang buong buhay ko para kolektahin ang mga yan. Itong bilog na jade na ito, siguradong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang lahat ng mga regalong ito, hindi bababa sa 10 bilyon ang halaga. Bakit kailangan mong gumastos ng ganito? Ha ha ha. Basta masaya si Mr. Lin, ayos na. Oh sige, tatandaan ko ang regalo. Salamat, Mr. Lin. Uy, Ouyang Tian. Mukhang mali ang sinabi mo ah. Ngayon ay araw ng kasal ng pamilya Chin. Itong si Lin Feng, na pangasawa ang anak ko. Swerte na nga siya. Oo nga. Huwag kang magpaka-apple diyan. Ano bang pinagsasabi niyo? Ano ba ang pamilya? Chin harap kay Mr. Lin? Lahat ng to, regalo ko mismo para kay Mr. Lin. Wala akong balak maging aso ng pamilya Chin. Kayo, Chin pamilya, ano bang tingin niyo kay Ginoong Lin? Ano bang tingin niyo sa akin? Ouyang Tian, huwag kang masyadong magalit. Pwede namang pag-usapan ang lahat. Ngayong gabi, kapistahan ng pamilya Chinto. Ang sinabi mo, medyo hindi yata nababagay. Tama nga? Oh, Yang Tian, huwag kang manggulo sa kasal ko. Pero, sobra naman silang hindi nirerespeto si Ginoong Lin.
Pasensya na, Ginoong Lin. Aalis muna ako sa tabi. Hindi tama to bakit si Ouyang Tian ang bait kay Lin Fang? Ayos lang yan. Matanda na, wag nang magalit pa. Sina, tuloy na ang wedding reception. Congratulations sa bagong kasal, 80. Congratulations sa bagong kasal, 80. Yaw, saan ka ba nagpunta buong gabi? Hindi ka man lang tumulong sa kasal. Lolo, hindi ba? Nagsundo lang po ako ng bisita? Yaozu? Sino tao? Tay, ipapakilala ko po. Ito po, galing sa Nanjian si Gong Sun-Hu, isang master. Parang narinig ko na ang pangalan na yan. Miss Chin, ito ang handog kong regalo sa kasal ninyo. Ito kaya ay isang protektadong bahay at pampalagong buhay na talisman ng Tianxi. Ang galing mo talaga. Napakaganda nito Sabi nila, si Yanluo Denju, naglagay ng 12 Tianxi talisman na nagkalat sa mga tao. Bawat isa, napakahalaga at bihira. Tama? Ang amo ng pamilya Chin, talagang marunong tumingin ng magagandang bagay. Sandali lang. Mukhang peke itong anting-anting. Tumahimik ka na lang. Respeto naman kay kuya mo. Siya pa? Kuya ba siya? Wala siyang karapatang magdikta dito. Tama, oo nga. Espesyal na bisita to ni Yao Zhu. Tama yan. Sa tingin ko nga, ikaw talaga ang nagkamali ng pinakasalan. Lin Fang, bakit mo naman nasabi na peke to? Dahil itong anting-anting na to, pang-akit talaga ng masasamang espiritu. May tao talagang nanadya gumawa ng peke. Ang kapal ng mukha mo. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Kuya, huwag kang magalit. Huwag mo na lang patulan ang mga ganyang tao. Ang anting-anting ng maestro, ako mismo noon gumawa noon gamit ang spiritual na lakas. Hindi ko ba makikilala ang gawa ko? Lin Fang, mas mabuti siguro kung may pruweba ka. Madali lang patunayan yan. Ang ganitong anting-anting, kapag sinuot mo, agad-agad lalabas ang tunay na lakas niyan. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Tatlo, dalawa, isa. Yao Zhu. Bakit naging ganito? Ganitong anting-anting, kapag matagal mo ng suot, kukubaw sa buong katawan at biglang mamamatay ka. Ang lupit naman ang gumawa nito. Nahuli na kita. Para kay Chen Laoyezi. Ikaw siguro ang naglagay ng lason kay Chen Laoyezi, hindi ba? Ano? Tapos na. Paano niya kaya nalaman? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Bitawan mo ako. Nahuli sa aktong krimen. Ikaw, sino ka ba talaga? Dalhin siya sa baba at pahirapan ng mas mahigpit. Kahit mamatay siya, kailangan malaman kung ano talaga ang nangyari. Isa pa, dalhin din si Qin Yaozu sa kanya para imbestigahan. Bakit hindi pwede? Fei Shui, kapatid mo pa yan? Alam mo yan? Siya ang nagdala ng taong ito. Nakipagsabwatan siya sa iba para saktan si Lolo. Ngayon pati itong mga Joss paper ginamit niya para pasamain ang pamilya Qin. Ang ganitong walang utang na loob, karapat-dapat pa siyang naging pamilya. Mga tao, talking sila. Yaozu, kapatid mo pa yan, alam mo yan? Kahit anong gwardya mo sa iba, ang magnanakaw sa pamilya mahirap pigilan. Sumasang-ayon ako sa ginawa ni Fei Shui. Punong lungsod ng Jiangzhou. Qian Baichuan, dumating na. Hindi naman inimbitahan si punong lungsod ng Jiangzhou Bakit siya nandito? Kung may dumarating na bigating tao, napakalaking biyaya niyan. Napakataas ng posisyon ng punong lungsod, kaya naman hinahangaan siya ng lahat ng malalaking pamilya. Mamaya, huwag kayong basta-basta magbibitiw ng salita. Qian Baichuan? Magalang po akong bumabati sa inyo, mahal na pinuno. Ano? Paano niya nalaman na nandito ako? Hindi ko rin alam Punong lungsod siyan. Anong ibig mong sabihin diyan? Pinuno ng pamilya Qin? Congratulations sa iyo, Magkano yan? Pag ang punong lungsod ang nagbibigay ng regalo, syempre espesyal na bagay yon. Hindi mo ba kilala ang punong lungsod? Hindi. Hindi mo ako niloloko, no? Paano naman niya makikilala si Mayor? Hindi ba't para sa atin? Sa pamilya Qin kaya siya nandito? Tama. Ang pamilya Qin natin. Tira sa Jiangzhou,
Napaka-influensyal talaga. Kaunti lang ang makakatalo sa akin dito. Kung maging katulad ko lang kayo, buhay na walang iniisip at problema, ay sana ganon din ako. Sa ngalan ng pamilya Chin, nagpapasalamat ako kay Mayor sa kanyang regalo. Itong mga alahas ko, hindi naman talaga para sa bagong kasal ang mga to. Ang ibig mong sabihin, Narinig ko kasi na ang Pangulo ng Yanluodian ay naroon din sa kasal. Ikaw ba, hindi mo ba alam ang tungkol dito? Ang Pangulo ng Yanluodian. Ang tinutukoy niyo ba ay yung napakagaling na leader na may 3,000 disipulo sa ilalim niya? Oo nga. Talagang nagdala ako ng regalo dahil gusto ko siyang makilala. Mayor, nadadala ka lang yata. Ang taong yan ay hinahangaan sa buong bansa. Bakit siya magpapakita dito? Major, baka naman nagkamali ka lang. Anong ibig mong sabihin diyan? Ibig kong sabihin, bakit naman ang Pangulo ng Yanluodian? Pababa ng ganito lang? Hindi naman siguro ako nagkamali ng narinig, di ba? Dumating si Jeonju Darren, ni hindi man lang ako sinabihan. Kayo talagang pamilya Chin. Gusto niyong solongkunin ang lahat ng benepisyo, no? Huminahon po kayo, Chengzu Darren. Sigurado pong may maling akala kayo. Kami naman po. Dito lang kami para magsagawa ng kasal. Tigilan na nga ang satsat. Chien Baichuan, lubos akong gumagalang sa inyo, Jeonju Darren. Inaanyayahan ko po kayong lumabas at makisama. May problema ba sa impormasyon? Chengju Darren, gumagawa lang po kami ng kasal dito. Pwede po bang huwag kayong manggulo? Lin Feng, anong kinakasasabi mo dyan? Sino ka ba? Ay, siya pala. Siya ang magpapakasal sa apo ko. Ako po si Lin Feng. Ikaw pala ang taga-Yena, yung magiging manugang na lalaki, hindi ba? Ako po. Wala kang karapatang magsalita sa harapan ko. Eh kung gusto kong makipag-usap sa'yo, anong karapatan ba ang kailangan? Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Ang utak niya kasi, hindi masyadong ayos. Malinaw ang pag-iisip ko ngayon. Pakiusap, huwag ka nang magsalita. Dali-dali kang mag-sorry kay Chengzu Darren. Chengju Darren, bakit po kayo ganyan kay Ginoong Lin? Maging ganoon kabastos? Oh, Yang Tian, anong sinabi mo? Ibig mong sabihin, siya ang Jianluo Dianzu? Sabi mo siya ay hindi maganda. Mabuhay po. Ako po'y bumabati sa inyo. Ginoong pinuno ng lungsod. Baka po kayo inatake ng low blood sugar? Huwag niyong ipagkalat ang pagkakakilanlan ko. Kung hindi, hindi ko kayo palalampasin. Halika, tutulungan kitang tumayo. Dahan lang. Ano nangyari? Oh. Hindi pa ako kumain ng almusal kaninang umaga. Nahilo lang ako ng kaunti. Nakalimutan kong mag-almusal. Gusto mo bang? Magpaiwan ka na muna at kumain tayo. Hindi. Napakabait niyo naman po. Ginoong pinuno ng lungsod. Itong mga dalang kong regalo. Para ito sa bagong kasal, hindi ba? Oo. Para kay Chindak Xiao Jay ito. Nandito talaga ako para mag-abot ng regalo sa inyo. Ang thoughtful niyo po, Ginoong pinuno ng lungsod? Wala naman. Walang anuman. Patay na. Ang laki ng gulong na gawa ko. Napikunan ko pa si Yan Luo, ang punong tagapamahala. Punong lungsod. Matapos mo po bang ihatid ang regalo, may iba pa po kayong gagawin? Alis na ako. Kaya nga po kayo tinatawag na punong lungsod. Talagang ang talino mo. Kasalanan ko po talaga lahat ito. Huwag na po kayong magalit. Binabati ko po kayo. Nasanay maging matagumpay ang pagsasama niyo. Naway magkaanak agad kayo. Maraming salamat po, punong lungsod. Nararapat lang po iyon. Nararapat lang po. Ginoong Lin, tingnan niyo po itong ginawa ko. Sapat na. Tinanggap ko na ang regalo at tatandaan ko ang pagbati niyo. Salamat. Bakit nakatayo pa rin kayong lahat dyan? Ilagay niyo na ang regalo. Ginoong Lin, may iba pa po akong gagawin. Mauuna na po ako. Hindi ko na po kayo ihahatid. Sino ka ba talaga? Bilisan mong sabihin. Sino pa ba ako? Ako ang legal mong asawa. Tigilan mo na yung palusot mo sa akin. Itong si Mayor ng lungsod, halos lumuhod na para sa'yo. Ngayon, kailangan mong ipaliwanag sa akin ng malinaw. Pwede ba itong batang to? May matindi ba talagang pinanggalingan? Fei Shui, tama na. Huwag mo nang pilitin. Kung ayaw niyang magsalita, may rason siya para di magsalita. Iniligtas ako ni Lin Feng noon. Totoo ang pagmamahal niya kay Fei Shui. Sapat na yon. Lolo. Makinig ang lahat. Simula ngayon, si Lin Feng, ang tanging tagapagmana ng Chin Group,
Ang negosyo ng Chin, si Lin Feng at Fei Shui magkasama magmamanage. Tay, hindi pwede to. Si Lin Feng nga ay napangasawa lang ng anak natin. Bakit siya ang magmamana ng ari-arian ng pamilya Chin? Hindi na ito usapan mo. Anong gagawin natin? Okay lang kung ayaw mong magsalita. Pero huwag mong hayaang madiskubre kung gumagawa ka ng kahit anong makakasama sa pamilya Chin. Pwede bang makipagganoong bagay naman sa iyo? Lumayas ka nga. Mga bisita, itutuloy po natin ang kasal. Si Lolo talaga sobrang paborito niya. Hindi ito patas. Kim Fei Shui. Lin Feng. Hintayin niyo lang ako. Grabe ang sama ng loob mo, Qin Xiaoye. Hey, si Sisu. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo akong patayin si Qin Fei Shui at si Lin Feng. Ibibigay ko sa iyo kalahati ng ari-arian ng pamilya Qin. Ang galante mo naman, Qin Xiaoye. Pero, hindi basta-basta si Qin Fei Shui. Basta maalis mo sila. Una sa akin ang pamilya Qin. Ano man ang gusto mo, kaya kong ibigay sa iyo. Ipasa ang utos ko. Isama si Qin Fei Shui sa SSS level na prioridad na target. Maglabas ng pandaigdigang reward. Masusunod. Pag nakumpleto ang usapan, kalahati ng ari-arian ng pamilya Qin sa akin. Qin Xiaoye, sana hindi ka magbago ng isip. Hindi ako magsisisi. Ang gusto ko lang, mamatay sila. Palagi kang masyadong baduy magsuot ng damit. Subukan mo naman ito, bilis. Dahil ikaw ang misis ko at ikaw nga nagsabi? Sige, susubukan ko. Sige, susubukan ko. Bilisan mo, huwag kang puro biro dyan. Pwede ba? Ayos din. Ayan, medyo ganyan na nga. Parang ganito dapat ang tagapagmana ng isang mayamang pamilya. Ngayon, may dating na talaga. Sa palagay ko, sobra na nga. Subukan mo na rin lahat ng yan. Sunod na Saturday. Meron niyo pa ba? Kumusta? Okay ba? Oo, ayos din tong suot na to. Pareho yung Tuloy lang. Tama na siguro? Meron ha. Miss Chin, bagay sa iyo ang mga damit na to, Sir Lin. Lahat ng damit na to, kukunin ko na. Paki-empake mo na lahat. Opo, Miss Chin. Ang dami naman ng damit na to. Mauubos ko ba suotin lahat? Kahit hindi mo maubos, kailangan mo pa rin isuot. Honey, mamayang gabi, dapat yata, gawin na natin yung mga malalandi. Tumigil ka nga dyan. Di ba may dalawa pa tayong beses para magtabi? Ingat ka. Anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Night killer dito. Ano? Ay naku. Mamaya ko na lang ipapaliwanag sa'yo. Anong ginagawa mo, Lin Feng? Ganyan lang ba kakababa ang level mo? May mukha ka pang magpakilalang killer. Sige, simulan na natin. Uy, mali ang tinamaan mo. Isa pa nga ulit. Lin Feng, sinadya mo ba yun? Hindi, wala, hindi ko sadya. Bilis, ihatid mo na ako pa uwi. Anong ginagawa mo? Maglalagay ako ng gamot? Bobo ka ba? Tisin mo muna sandali. Ito. Anong klaseng gamot to? Ang galing ng epekto, ah. Ito, ako mismo ang gumawa nito. Isa lang to sa buong mundo. Marunong ka palang gumawa ng ganito. Oo naman, syempre. Hindi mo lang alam. Ang hirap maghanap ng mga sangkap na yan. Ilang taon din bago ko nabuo lahat. Ganito lang pala karami? Sobrang mahalaga pala nitong gamot.
Ipinagamit mo lang sa akin, ha? Asawa kita, di ba? Kung ano ang akin, iyon na rin. Parang, hindi naman pala siya ganun kasama. Ito ay bilang pasasalamat kasi niligtas mo ako at bilang gantimpala sa paggagamot ko. Ang bango naman nito. Mukhang naibalik na yata ang lakas ko ng 5 dragon. Lolo, kailan ka bumalik? Nang kayo ay nasa taas habang mainit at matindi ang eksena nyo. Wala, Lolo. Kanina lang inambush kami sa parking lot. Tama, Lolo. Inimbush kami kanina. Kung hindi mabilis mag-react si Lin Feng, hindi ko alam kung ano na ang nangyari. Ha? Ano ang sinabi mo? Nahuli na ba ang pumatay? Pero nasugatan ko ang paa ng killer. Malamang, hindi siya makakalayo. Oo nga pala, Lolo. Ito bala ito na ginamit ng killer. May simbolo sa ibabaw. Hindi ko maintindihan. Pakitingnan nga, Lolo. Ito ay tanda ng Onion Sea. Ano? Ano ang Onion Sea? Onion Sea? Onion Sea. Ito ang pinakatop na organisasyon ng mga killer sa mundo. Kanino ba talaga kayo may atraso? Simula ngayon, kailangan sobrang mag-ingat kayo. Ang grupo ng Onion Sea, hindi papayag na hindi kumilos. Okay lang yan. Basta nandito ako. May mahalagang meeting ngayon. Huwag ka munang gala ng gala. Yung mga tao ng Onion Sea, kumilos na sila. At siguradong hindi rin sila titigil. Ay oo nga pala. Kailangan kong dumaan sa security department. Habang nandoon, tutulungan kitang ayusin ang gulo. May nakatalagang mga guards sa security department. Hindi ka nila siseryosohin. Kung ayaw nilang sumunod, edi bugbugin hanggang sumunod sila. President Shane, ang mga mataas na opisyal ay nandito na lahat. Ikaw na lang ang hinihintay namin. Sige na, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Sino ka ba? Alam mo ba kung anong lugar ito? Bawal ang mga hindi autorisadong pumasok dito. Lumabas ka dito. Uy, gusto mo ng gulo ha? Sasabihin ko ulit, ito ang security department. Lumabas ka dito. Security department? Sa tingin ko, para kayong retirement home dito? Ang tapang mo na magwala dito. Maniwala ka sa akin. Baka hindi ka na makalabas sa pintong to. Turuan nyo ngayon ng leksyon para matutunan niya kung gaano kalakas ang security department natin. Anong balak mong gawin? Ito ang Chin Group. Nagkakalat ka pa rito. Nagwawala ka? Tandaan mo ito. Ako si Lin Feng. Simula ngayon, ang security department ay ako na ang bahala. Sino ka ba, ha? Sa tingin mo, kaya mo pamunuan ang security department? Ikaw? Binibigyan ka na ng respeto, ayaw mo pa. Nakikita ko, puro palamig ang ginagawa nyo dito. Sanay na kayong magpabaya. Simula ngayon, tapos na ang ganitong buhay. Alam nyo ba na may assassin mula sa Onion Sea na nagmamatiyag na kay Boss Chin at pati sa kumpanya? Onion Sea? Isa yon sa mga pinakamalupit na samahan ng assassin sa buong mundo. Anong gusto mong gawin namin? Gawin namin? Magkaroon kayo ng tamang kaalaman sa seguridad at gawin ng maayos ang trabaho ninyo. Kung ano ang ipagawa ni Kuya Feng, yun ang susundin natin. Oo nga, magtratrabaho kami ng mabuti. Hindi na magtatamad. Sabihan nyo lahat ng tao sa security department magkita-kita sa lobby. Ako mismo magbibigay ng special training sa inyo. Opo. Simula ngayon, magkakaroon ako ng special na training para sa inyo. Ipapatupad ko yan. Ngayon, paikot sa building. Tumakbo kayo ng 10 ikot. Iti-timer ko 40 minuto. 10 ikot?
Grabe naman yan. Sobra na to. Oo nga, Kuya Feng, pwede bang bawasan ng 2 ikot? Sobra na talaga. Bawasan natin. Siba. May iba pa bang may gustong sabihin? Kung wala na, simulan na. Ganyan ang tamang attitude. Tama na. Bumalik ka na sa trabaho. Bukas, ipagpapatuloy ang espesyal na training. Oh, Lin J. Itong 2 tao. Tumigil kayo. Kayong 2 na may suot na salamin. Sinasabi ko sa inyo, umalis na tayo. Sa anong palapag si Jinzong? 18 palapag. Ikaw si Qin Fei Shui, hindi ba? May taong gustong bumili ng buhay mo. Kaya sumunod ka na lang at mamatay ng maayos. Anyan si, isa lang kayong grupo ng mga aso na madaling matukso ng pera. Naglalakas loob pa kayong magwala sa harap ko. Nagpapahanap kayo ng kamatayan. Sandali lang, ako ang kalaban ninyo. Kung gusto mo talagang mamatay, sige, maghanda ka na lang na mamatay. Pwede mong subukan. Diyan na. Ang lakas niya pala. Mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Tamang-tama ang dating mo. Hindi ko inakala na mauuwi sa kamay mo ang lahat. Kinagat niya yung lason sa ilalim ng dila niya. Patay na siya. Ang mga assassin ng Onion Sea, talagang handa silang mamatay. Kung gusto mong mamatay, hindi ganun kadali. Pwede ka nang magsalita. Kung papatay mo ako, kakatan, bahala ka na. Kung gusto mong makakuha ng impormasyon mula sa akin, panaginip lang yan. Panaginip lang yan. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa inyo dito? Hindi ko alam. Inutusan lang ako para gawin ang misyon. Nandito ako para kunin ang buhay ninyo. Hindi ko talaga alam. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Kapag hindi ka pa rin nagsalita, huwag mo akong sisihin sa nangyari. Tandaan nyo to. Ang Onion Sea hindi kayo palalagpasin. Pagdating ng oras, mas hihigit pa sa dinanas ko ang paghihirap nyo. Singa, tama na. Ganitong klase lang ng parusa, hindi talaga sapat para sa inyo. Sa mga desperadong katulad ninyo, mas mainam sigurong subukan ito. Ano to? Ito ba? Ang tawag dito ay Shixin Chong. Ito, pinakapaborito niyan ang pumasok sa loob ng katawan ng tao. At unti-unting, ngangain ang mga laman loob. Napakabagal at masakit ang proseso. Hindi ka agad mamamatay. Pero, tiyak, gugustuhin mong mamatay na lang. Ikaw, anong balak mong gawin? Ano ba ang gusto kong gawin? Siyempre, gusto kong pakainin ka. Tikman mo naman ang mga masarap na pagkain. Huwag mo akong takutin. Tinatakot mo ako? Tinatakot ba talaga kita? Tulungan mo ako. Mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Sasabihin ko na lahat. Kung sinabi ko na sana ng mas maaga, tapos na sana, bakit pa kailangan gawin ito? Inilagay na ng Onion Sea si Qin Fei Shui sa lisahan ng SS level na prioridad na target. Pagkatapos nito, magpapadala pa sila ng mas marami ng mga expert assassin. Siguradong gagawin nila ang lahat
kahit ano pa ang kailangan, para tuluyan kang alisin. Itong Angin C na to, ang yabang ng sinasabi Pero huwag kang mag-alala. Nandito ako, hindi ako papayag na makagawa siya ng kahit anong gulo. Siya? Sino ba talaga siya? Pag uwi mo, sabihin mo sa amo nyo, magpadala pa siya ng mas marami at mas malalakas na tao. Gusto mo pang kumain? Hindi pa ba sapat? Umalis ka na dyan? Hahayaan lang ba natin siyang makaalis ng ganun-ganun lang? Isa lang naman siyang maliit na tauhan. Sa bibig niya, walang makukuhang makabuluhang impormasyon. Mas mabuti pa siguro, hayaan na natin siya umuwi. Para masundan ng mas maraming assassin. Isa na lang ubusin. Ngayon na mismo, ire-reserve ko na ng ticket mo pa El Country. Balik ka na lang pag natapos na ang gulo na to. Huwag kang mag-alala. Kaya kong tapusin. 2. Kagaya ng mga naunang assassin. Kaya ko ring tapusin kahit anong susunod na aberya. Paiba-iba na ang mga diskarte nila. Hindi ako papayag na ilagay kita sa panganib. Hindi ko hahayaang mapahamak ako. At hindi rin kita hahayaang mapahamak. O paano ka? Ingat ka na lang. Naku, ang dami nating naayos na problema. Ang dami talagang nangyari. Nagugutom na ako. Gusto mo bang kumain na tayo? Saan tayo kakain? Punta tayo sa Jiangsu, sa pinakasosyal na western restaurant doon. Ayos ba sa'yo? Sige, Frida rin. Sakto. Maayos din natin ang susunod na mga plano. Tara na. Magandang araw po, dito po kayo. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Pwede niyong tingnan muna ang menu. Tingnan ninyo kung ano ang gusto ninyong orderin. Wellington steak, medium rare. Isa pa nun. Truffle mushroom pasta. Pareho kami ng kanya. Salamat. Sipo, no? Saglit lang po. Darating na po ang inumin ninyo. Narinig ko na masarap daw ang pagkain sa restaurant nila. Masarap daw talaga. Magandang araw po sa inyong dalawa. Heto na po ang mga in-order nyo. Sana magustuhan nyo. Kayna, mamatay ka sana sa pagkain. Sandali lang. Bakit parang pakiramdam ko medyo hindi na sariwa ang pagkain? Yung ngayon? Sir, biro lang po yata yan. Laging sariwa ang ingredients na gamit namin dito. Araw-araw pinipili at binibili. Totoo ba? Sir, ano bang ibig sabihin nyo dito? Wala naman akong ibig sabihin. Gusto ko lang sana na palitan mo ng bago to. May problema ka ba doon? Si sir. Ah, tama nga pala. Gusto ko pang magdagdag ng isang order ng Australian lobster, isang order ng king crab, isang order ng caviar, dagdagan mo pa ng isa. Pinakamataas na klase ng black truffle. Dapat galing talaga sa El Country. Dapat ngayong araw lang pinadala by air. May problema ka ba dyan? Tandaan mo, lahat ng hinihingi kong sangkap, kailangan laging sariwa. Dahil mahalaga ang oras natin. Kung maabala mo ang oras namin sa pagkain, isang waitstaff ka lang, hindi mo kayang bayaran kung magkamali ka. Wait. Si. Kung oo, bilisan na, malis ka na. Gusto nila ng malalaking Australian lobster. Caviar. Black truffle at king crab. Ang mahal ng mga sangkap na yan. Paano mo agad mahahanap yan? Kailangan agad natin mahanap. Kasi maghihinala sila pag natagalan. Malaking halaga din ito. Ito, sagot ko muna mula sa sarili kong bulsa. Ngayon, i-activate lahat ng connection natin at as soon as possible, ipadala ito sa'yo. Yung mga customers na mesa kanina, nasaan na sila? Kakaalis lang nila. Yung mga sangkap na kailangan mo, nabibili ko na lahat. Wala na ang mga tao. Pakiusap, tandaan ang lugar. Huwag kang maging sagabal para hindi maisorbo ang ibang customer habang kumakain. Anong nangyari sa service ko ngayon? Nasiraan ba ng ulo? Tingnan mo, may mga tira pang sauce sa uniform niya. Nag-away siguro sila ng customer, di ba?
Sobra ka rin kanina. Sinadya mong umorder ng sobrang mahal na mga sangkap. Sa mga ganitong, nagpapanggap lang na magaling? Tama lang ang ginawa mo. Sigurado ngayon, galit na siya pag nababali na. Hulaan ko, mamaya. Lalagyan niya ng lason yung pagkain natin. Isa siyang mamamatay. Mamaya gagalaw siya sa bar counter. Panoorin mo mamaya kung paano ko siya papahirapan. Tara na, dadalhin kita sa isang mas masarap na kainan. Oh. Saan mo ba ako dadalhin na kakain? Naku, huwag ka nang mag-alala. Shaolin pinili. Siguradong hindi tayo magkakamali diyan. Sige, sakay na sa kotse. Parang ang dumi naman dito. Saan mo talaga ako dadalhin? Bakit? Narapat ka? Baka iniisip mong ibebenta kita, no? Pero itong lugar na to, mukhang. Hindi naman mukhang may masarap na pagkain dito ah. Ayan na, hindi mo lang siguro alam. Yung mga totoong masarap na kainan, nakakubli lagi sa mga ganitong eskinita. Oh, ayan na. Tara na, Dali. Pag nahuli tayo, wala nang upuan. Linfang, yung sinasabi mong masarap na pagkain, yan ba yun? Ang dumi naman ng lugar na to, ni hindi man lang pinunasan ng maayos ang mesa. Miss? Huwag kang tumingin dito. Simple lang talaga dito. Pero yung mga taga rito, dito na kumakain ng higit 10 taon. Boss, wag mo siyang pansinin. Katulad pa rin ng dati. See, noted. Sigurado ka bang pwede ito kainin? Malinis ba talaga dito? Relax ka lang. Nasa karinderya ka na nga lang, pero concern ka pa rin sa kalinisan. Painumin mo muna tongbe, adyang ito. Dito mabilis maghain ng pagkain. Inumin mo na. Kompleto na po ang pagkain ninyo. Dahan-dahan po pagkain. Salamat. Tikman mo na. Bilisan mong tikman. Kumusta? Di ba't hindi kita niloko? Masarap. Sobrang sarap. Kumain ka pa. Hmm. Naku, dahan-dahan lang. Wala namang umaagaw sa'yo. Ay. You, boss. Ang tagal na nito. Isang ordinaryong tao lang yan, hindi mo pa rin kaya. Boss, parang may kakaiba sa batang to. Tigilan mo yung palusot. Ayusin mo silang lahat para sa akin. Si boss. Kung hindi, dalhin mo ang ulo mo sa akin. Mukhang may kakaiba talaga sa batang to. Ngayon, tayong tatlo na ang magtutulungan. Dapat tapusin natin sila. Huwag na maging si boss. Sige, kami ang bahala. Tinitiyak namin hindi na sila makakabangon pa. Sila yon. Gumalaw kayo. Walang kwenta ang paningin nyo. Hindi pa nga ako nakakakain. Anong order nyo, tatlo? Gusto mo pang tumakas? Pakiusap ko, please. Pakiusap. Patawarin mo ako. Busog ka na ba? Umuwi ka na. Pakiusap. Patawarin mo ako. Pakiusap ko, please. Grave, nanay ko. Ang astig ng batang to. Yung kanina mong ilaw na ginto, ano yon? Gusto mong malaman? Ang kapal ng mukha mo, niloloko mo ba ako? Grab ka naman. Ang sakit, grabe. Tara na, mahal kong asawa. Uwi na tayo.
Mauna ka nang umuwi. May aasikasuhin ako sa dit. Anong aasikasuhin mo pa? Hindi ka na naman ba manggugulo o magbababae? Huwag kang mag-alala. Ang asawa mo ay ang pinakatapat sa buong lungsod ng Jiangju. Sige, huwag kang masyadong umuwi. Oh, sige na. Mukhang hindi na talaga balak patawarin ako ng mga taong ito. Pumunta ka agad ngayon sa lumang kalsada. Magkita tayo. Ako po si Poyun. Magalang nagmabati kay Punong Jan. Bibigyan kita ng 3 araw. Hanapin mo at ilantad sa akin ang pinagtataguan ng PNC. Susunod po ako sa utos. Punong Jan. May isa pa po akong sasabihin. Ito ang Long Shui Chidan. Makakatulong ito para gamutin ang iyong malamig na sakit. Parang nakakabawi na ako. Naramdaman ko ang lakas ng 7 dragon. Pinabati kita, Punong Jan. Gising ka na. Bilisan mong tikman ang niluto ko. Umupo ka. Lahat pa ng ito ikaw ang nagluto? Kumusta? Pasado ba sa panlasa mo? May sasabihin ako sa'yo. Simula ngayon, ako na ang magiging personal mong bodyguard. Hindi na ako lalayo sa'yo anumang mangyari. Hindi kita iiwan kahit saglit. Wala namang kailangan ganon, di ba? Ganito lang ang paraan. Para masigurado kong ligtas ka sa lahat ng oras. Bahala ka. Basta huwag mo akong bigyan ng abala. Ayos na. See? Di ba yun si Chen Zong? Yung kasama niya? Yun yung pinakasalang lalaki sa pamilya nila, di ba? Oo nga. Bakit ngayon sumama pa rin siya dito sa kumpanya? Hindi ba yan si Chen Zong? Sakto ang dating mo. Hindi ko na kailangan magpaabot sa'yo ng tao. Chen Yaozu, bakit nandyan ka lang nakaupo? Sumayo ka yan. Ang upuan ng presidente ng Chin Group. Siguro naman oras na rin para ako naman ang maupo dito. Anong sinabi mo? Qin Fei Shui. Isa kang babae. Ano ng karapatan mong mamuno? Sa negosyo ng Chin Family. Sekyuhilayin mo siya palabas para sa akin. Qin Fei Shui, huwag mong sayangin ang lakas mo. Ang mga shareholder ng kumpanya. Ngayon, lahat sila nasa panig ko na. Simula ngayon, wala ka ng kapangyarihan. Sa tingin mo, kaya mo ring pag-alsahin ang mga shareholder ng kumpanya? Puro pantasya lang iyan. Ang mga shareholder ng kumpanya matagal nang hindi nasisiyahan sa pagiging diktador mo. Samantalang ako, eksakto namang kayang magbigay sa kanila ng napakagandang alok. Napakagandang alok. Alok? Ano bang alok? Ang kaya mong ibigay sa kanila? Pera? Kapangyarihan? Mukhang wala kang mga iyon, hindi ba? Qin Fei Shui, huwag mo akong mamaliitin. Kung pantasya lang ito, malalaman mo mamaya. President Chen, matagal na tayong hindi nagkikita ah. Nakita mo ba? Hindi ka na ang presidente ng Chin Group. Itong dalawang ito. Sila ang pangunahing shareholder ng kumpanya. Ang bahagi ng aming shares umabot na sa 51%. Sakto, mas mataas lang kami ng 2% sa iyo. Simula ngayon, ang kumpanya, ako na ang magdedesisyon dito. Mas maganda siguro kung umalis ka na lang agad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Chinzong, ang marunong makisabay sa panahon ay tunay na magaling. Huwag ka na magpumiglas. Tama. Mula ngayon, buong-buo naming susuportahan si Chen Xiao na pamunuan ng kumpanya. Chen Yaozu, sinasabi ko sa'yo, nagkakapanaginip ka lang. Puro acting, hindi pa kumuha ng medyo may alam. Lin Feng, anong sinabi mo? Anong sinabi ko?
Lin Feng. Chin Chin Xiao, anong gagawin natin ngayon? Simpleng panlilin lang ito. Naglakas loob ka pang manloko dito? Anong ginagawa mo? Ang Chin Group, hindi ito lugar para magpasikat ka. Magpasikat? Sa tingin ko, ikaw yung nagwawala dito. Talagang walang pag-asa. Sayang lang ang pagmamahal sa'yo ni Lolo. Pinahiya mo ang buong pamilya Chin. Kayo, saan nyo itinago ang totoong stockholder? Sumagot ka. Kami, kinuha lang namin ang pera ni Chin Xiao tapos umarte dito. Wala kaming alam sa kahit ano. Security, ilabas niyo ang tatlong to. Ibigay sa pulis. Kasuhan ng pangonggotong at pamemeke ng papeles ng kumpanya. Dapat seryosong imbestigahan at parusahan. Team Fishwe, ako ang tunay mong kapatid. Promise, hindi na talaga kami magpapanggap para manloko. Maawa ka naman. Patawarin mo na kami, please. Walang kwentang inutil. Ang galing mo palang magtago. Anong nangyari? May tao sa likod ng parilya. Director Zhang, Director Lee. Si Chin Yaozu, naglakas loob siyang dukutin ang mga shareholder. Manatili ka lang dito, huwag kang gagalaw. Chin Yaozu, hindi ka na makakatakas. Lin Feng, huwag ka nang makialam. Bakit ganito na naman ang sitwasyon? Ayan na ang elevator, di ba? Bakit mo gustong gamitin ang hagdan? Saan mo pa gustong tumakas? Lin Feng, tawa ko ng pamilya Chin. Subukan mong galawin ako. Tao ng pamilya Chin. Ginawa mo ang lahat para maagaw ang kapangyarihan. Peke ang mga sinabing shareholder. Ikinulong mo si Lidong at si Zhang Dong. Nakipagsabwatan ka pa sa ibang tao na makakasama sa kumpanya. Karapat-dapat ka bang tawagin bahagi ng pamilya Chin? Chin President, Jinoong Lin. Pinilit lang kami. Pinilit lang kami ni Chin President. Walang silbi. Lin Feng, kung matino ka, mas maganda pang palayain mo na lang kami ngayon din. Kaya tawagin mo ang mga tao sa likod mo. Ilabas mo sila dito sa harap ko. Ikaw, ang lakas ng loob mong saktan ako. Narito na ang mga tao ko. Chin Young Master, asensya na at nahuli ako. Pinuno ng Onion Sea. Ito ba ang tinatawag mong pinakamalaking problema? Tama, sila nga. Chin Young Master, mukhang kailangan dagdagan ang bayad dito. Walang problema. Bilisan mo at ayusin mo sila. Magkano man ang kailangan mo, ibibigay ko lahat. Chin Fishwe, Lin Feng, lumuhod kayo ngayon at magmakawa sa akin. Baka pagbigyan ko kayong mabuhay. Lin Feng, Chin Fishwe, hindi nyo inasahan to, di ba? Yung mga tao mula sa Anyensi. Sila ay pinatawag ko mismo. Ano? Parking lot, western restaurant, food stall, lahat yon. Ako ang nagplano. Chin Yaozu, ano ba talaga ang nagawa kong mali sa'yo? Bakit gusto mo akong itulak sa kapahamakan? Kin Fishwe, lahat ng meron ka, dapat ay sakin yon. Mas kinikilingan ka ni Lolo. Ibinala sa iyo ang pamamahala ng grupo. Kahit ikaw na isang stayin na manugang lang, nakakalamang pa sa akin. Samantalang ako ang tunay na kaisa-isang lalaking anak ng pamilya Chin. Ako ang tunay na tagapagmana ng Chin Group. Dahil ikaw ay pabaya, wala kang silbi. Wala nang pag-asa para sa'yo. Akala mo ba ang galing-galing mo? Sinasabi ko sa inyo, ngayon. Wala ni isa sa inyo makakatakas. Sir Zhu, pasensya na. Pakibilisan na lang at ayusin mo sila. Ikaw talagang traitor ka. Ngayon din, para kay Lolo, nilinisin ko ang pamilya natin. Linisin daw ang pamilya. Kahit kayo mismo, hindi nyo na nga alam ang gagawin nyo. May lakas pa kayong. Magyabang, dahil lang ba sa mga kalakal ninyong mga luma at sirang bakal? Akala nyo matitinag nyo ako? Sirang bakal? Ha. Ang galing mo talagang magyabang, bata ka. Putak na, gawin yung parang salaan ng mga yan para sa akin. Tigo.
Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob magpaputok. Ako po si Moji. Nagpapakumbaba at sumasaludo kay Punong Hall. Ano? Siya ang Punong Hall? Ako po si Anyin, ang namumuno ng Anyin Division. Nagpapakumbaba at sumasaludo kay Punong Hall ng Yanluo Hall. Siya pala talaga ang punong hall ng Yanluo? Tumayo na kayong lahat. Punong Hall. Narinig ng Anyin Division na kikilos ka? Kusang loob kaming magpapasakop sa Yanluo Hall. Ang mapabilang sa ilalim ng iyong pamumuno ay malaking karangalan para sa akin. Imposible. Hey, hindi ito posible. Isang asawa lang na palamunin. Paano siya naging Punong Hall? Walang galang. Naglalakas loob kang sumagot sa Punong Hall. Ang mga bagay na hindi ko makuha. Huwag mo nang asahang makukuha mo rin. Naghahanap ka ng kamatayan. Qin Yaozu. Ikaw ngayong araw, ang lahat ng ebidensya ng mga kasalanan mo ay malinaw na. May gusto ka pa bang sabihin? Kaya pala si Qin Yaozu? Kaya naman pala noon pa, laging may problema ang kumpanya. Sobrang sama mo talaga. Pati ang sarili mong pinsan gusto mong patayin. Kim Fei Shui, Lin Feng. Hindi ko na uulitin. Promise ko na. Patawarin mo na ako, pwede ba? Kim Fei Shui, sa awa na lang ni Lolo. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito, pwede ba? Dumating na si Lolo Chin. Lolo, nandito na kayo. Walang hiya kang bata ka. Paano ba kita pinalaki? Hindi ka ba nahihiya sa mga ninuno natin? Lolo, ako kasi. Halika. Iposas niyo siya ipaubaya sa pulis. Lolo, huwag po, please. Hindi ka karapat-dapat sa apelido Chin. Walang hiya kang traidor. Lolo. Punong tagapamahala. Ako po? May maitutulong pa po ba ako sa inyo? Ang lahat ng negosyo ng mga assassin sa Jiangzhou, ipapasa ko na lahat sa iyo. Oh, susundin ko ang utos. Tara. Mr. Lin, maraming salamat sa paulit-upong pagprotekta kay Fei Shui at sa pagpapahayag ng mga kasalanan ni Qin Yaozu na nailigtas ang Qinshi Group. Lolo, huwag ka nang maging mahiyain sa akin. Pamilya na tayo ngayon. Lin Feng, ilan pa bang sikreto mo ang tinatago sa akin? Ito. Unti-unti ko na lang sasabihin sa iyo. Ang importante, tandaan mo lang. Ako pa rin ang lalaking dumating bilang manugang. Lin Feng, tara. Uwi na tayo. Ay naku, alis na. Xiaofeng, buti na lang nandito ka ngayon. Walang makakatalo sa nagawa mong tulong. Nagplano ako para sa iyo ng isang celebratory party. Para malaman ng lahat ang totoong pagkakakilanlan mo. Sipo, lahat. Susundin ko ang gusto ni Lolo. Ayos. Gawin natin ito pagkatapos ng 3 araw. Congratulations. Nandito ka rin pala? Ayos talaga. Dumating na. Nagsimula na. President Chin, Ginoong Lin, congratulations. Chairperson, congratulations sa bagong tagumpay ng Chin Group. Salamat sa malasakit ninyo. Congratulations, President Chin. Sana'y lalo pang tumatag ang Chin Group sa negosyo. Konting handog lang ta. Isang munting regalo lamang. Sobra kayong magalang, Mayor Chen. Hilaga ng lungsod. Puno ng pamilyang Zhao. Bumabati ng pagbati sa chairperson. Binabati ang Chin Group sa pagkakaresolba ng krisis. Wang Corporation, Wang Jingtian, binabati ang chairperson, binabati ang Chin Group. Sa paglago sa pandaigdigang merkado. Timog ng Jiang, puno ng pamilyang Murong, binabati ang chairperson, binabati ang Chin Group. Sa patuloy na pagiging numero 1. Global Group Yang Tiandu, malugod na bumabati kay Panginoon ng Palasyo. Binabati si Chin Zong sa ganap na pag-control sa Anino Division. Naway si Panginoon ng Palasyo. Kasama si Qin Zong ang mamahala sa pamilya Qin. At humakbang sa napakalawak na tagumpay. Magaling. Mula noon, laging bukas ang pamilya Qin para sa mga taimtim na kasosyo. Salamat, Panginoon ng Palasyo. Salamat, Panginoon ng Palasyo. Salamat, Panginoon ng Palasyo. Grabe, lahat ng to ay ang mga pinakamataas na kilalang pamilya at angkan sa mundo. Nagpunta pa silang lahat para magbigay galang kay Ginoong Lin. Noon iniisip ko na umangat lang siya dahil kay Qin Zong.
Ngayon ko lang nalaman na sobrang bulag natin. Bagay na bagay talaga sila. Ang ganda talaga. Faye, sure. Sa wakas natagpuan mo na ang taong mapagkakatiwalaan mo habang buhay. Sa wakas na ibalik ko na ang buong lakas ko. Simula ngayon ang mundo'y ako na ang hari.